الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه الستة من شوال قال صيامه الدهر. Mga alif ng Allah subhanahu wa ta'ala, lubos kayo nagpapasalamat sa ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang mga biyaya, kung saan ito ang dahilan ng kinabubuhay natin sa mundo. Mga kapatid sa pananampalataya, isa sa naramdaman natin na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailan lang ay dumating sa atin ang Ramadan. Na ito ay binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Ramadan ay buwan ng ating mga believers, mga sumusunod sa Kanya. At alam natin mga kapatid, ang Ramadan ay puno-puno ng biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakabilis ang buhay natin. Ngayon ay 15 na sa Shawwal. Hindi natin naramdaman halos yung duman sa ating isang buwan ng Ramadan. Ito yung mga sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga senyalis. Yesu yung niyan ng mga pataka at tignan. Asubak pengaran ya diyan putih amalannya na bangkit. Pag malapit na masira ang mundo, dadaan sa atin mga kapatid ang panahon na sobrang napakabilis. Ang sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Ang ibig sabihin ko ila akhir al-hadith, hindi darating ang oras ng paghuhukom hanggang sa ang panahon ay magiging bilis. Kung saan ang isang taon ay parang dumaan ng isang buwan. Ang isang buwan ay parang linggo. Ang isang linggo ay parang isang araw. At ang isang araw ay parang isang oras. At ang isang oras ay parang pagkurap ng apoy. So bawat isa sa atin ay naramdaman niya na sobrang mabilis ang panahon ngayon. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, bawat isa sa atin, mismo yung sarili kong sinasabihan ko, gawin natin sa pinakamainam na bawat isa sa atin ay sundan natin ang mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at sundan ng Rasulullah.
Ang tinutukoy nito mga kapatid ay bawat isa sa atin ay malapit na ang kanyang kamatayan. Walang nakakaalam kung kailan tayo lilisan dito sa mundo natin. Minsan yung inaasahan natin na tatagal na tao na malakas ay narinig natin na siya ay umano. So ito ang isa sa mensahe na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Ramadan na dumaan sa atin ay nagbigay ng mga aral sa atin. At kung itong mga aral na iniwan ng Ramadan ay may sasagawa natin sa mga buhay natin, sa mga sumusunod na buwan hanggang dumating yung isang Ramadan, inshallah tayo ay tinuturi na nagtatagumpay. Dahil sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimana al-hadith, na yung sabayan natin, yung pagsalala natin na 5 bisis sa isang araw. At pag ito ay tuloy-tuloy, yung 5 bisis na yun ay every Friday to Ramadan, lahat yung mga sala natin mga kapatid, inshallah, pag ito ay tinuloy-tuloy natin, na ang pagsasala natin ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat ng mga kasalanan natin, inshallah, ay ipatatawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban doon sa malalaking mga kasalanan. Sumakapatid sa pananampalataya sa agaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, noong panahon ng Ramadan, isa sa iniwan ng Ramadan sa atin ay ang pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang taqwa. Pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa tayo ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng Ramadan, iniiwasan natin na makakain tayo. Iniiwasan natin na makainom tayo. Lahat ng mga alam natin na masisira niya yung ating pag-aayuno ay iniiwasan natin. Dahil ito sa takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaroon tayo ng tunay na pagkatakot sa panahon ng Ramadan. Yan ang isang iniwan sa atin ng Ramadan ng mga turo. Pangalawang iniwan sa atin ng Ramadan ng mga turo niya ay yung pagkakaroon natin ng pagsasabak, pagtitiis. Alam natin na lahat tayo ay nagtitiis. Yung nakasanayan natin na kumakain tayo sa umaga ng mga breakfast, mga tanghali, ito ay tiniis natin. Lahat ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay makakasira sa ating mga pag-ayuno ay tiniis natin. Ito ay isang malaking iniwan sa atin ng Ramadan. Sa panahon ng Ramadan mga kapatid, tayo ay naging mapagpigay. Bawat isa sa atin, alam natin na nagiging mapagpigay sa panahon ng Ramadan. Sa panahon ng Ramadan, tayo ay nagkasama-sama mga kapatid. Inobserban natin yung sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na jama'a, yung pagkakaisa. Lahat tayo ay nagkakaisa sa buwan ng Ramadan. Itong turo ng Ramadan sa atin mga kapatid ay hindi lang pang Ramadan ito. Ito ay aral na iniwan sa atin ng Ramadan na kung saan ay sa buong buhay natin ay isasagawa natin, hindi lang pang Ramadan mga kapatid. Kung ito ay may sagawa natin sa buhay natin, hanggang sa at tayo ay abutin ng kamatayan, inshallah, kayo magiging mapalad mga kapatid. Inshallah, kayo ay maaaring patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga alam natin at hindi natin alam na nagiging kasalanan natin. Mga kapatid sa pananampalataya sa alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang taqwa
na unang iniwan sa atin o aral na binigay sa atin ng Ramadan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa matakotin sa Kanya. Lahat ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagkaroon ng takot sa Ramadan, ang turing sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay minahal sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginamit niya term ay pagmamahal. Minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, upang sakali tayo ay matakot, la'allakum tattaqun. Upang sakali tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng Ramadan. Yan ang isang verse na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang verse na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Ang ibig sabihin nito, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamainam sa atin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin mga kapatid, bawat isa sa kanyang sarili kung gaano nagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, iniwan sa atin ang Ramadan mga kapatid ay yung pagtitiis na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Allah yuhibbus sabirin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagmamahal, uminahan niya ang mga taong matitiisin. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng Ramadan na lahat tayo ay nagtiis. Ang pagtitiis, mga kapatid, na sinasabi na sabr, ay binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tatlong klase ang pagsasabar. Ito yung pagsasabar na sabrul ta'at at sabrul musibah, sabrul masiyah. Ang pagsasabar, pagtitiis na ginawa natin o dumaan sa atin sa panahon ng Ramadan ay ang pagsasabar ng ta'at, as-sabrul ta'at. Ang ibig sabihin ng pagsasabar ng ta'at, as-sabrul ta'at, yung pagtitiis ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sundan yan o isagawan niya yung mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng magsasala siya, sa pamamagitan na siya mag-aayuno. Lahat ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon ibig sabihin katulad ng pagsasala, pag-ayuno o paghahaji, lahat na ito ay tinatawag na sabrul ta'at, yung pagsunod natin sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mismo yung mga sarili natin mga kapatid, sa panahon na yun, ay naramdaman natin sa ating mga panahon sarili na tayo ay nagkaroon ng pagtitiis sa Ramadan. Mga kapatid, isa pang naramdaman natin na turo sa atin ng Ramadan ay yung pagiging mapagbigay natin. Nagiging mapagbigay tayo. Diyan po kamanan yan na gawin si kamanan yan Ramadan na sabab sa diyan po kamanan yan na kaya tukoy sa diyan po balas au pakay na matanwag yan po to ang pagalitano uli na anam ipaganatarurun ang mibo kanyan na imbay wa Allah subhanahu wa ta'ala kin kuta balas alagin na kin kuta balas agin kuta piyakay ng ba na sisagin kuta manan yan na sugo Ramadan na kaya ko bayan tanong agin kuta manan yan na kapulap din di ka pamangkin huwag nagyan ka naman yan na turatan o Ramadan na o pamagway manan yan na ginyakin ko sa Ramadan
na mitatarusod na nan, naging kuto ay balas sa Ramadan o Allah sa gin kuto kay pamugay ka na si Ramadan na ay mananan na tatariman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi. Naling napagbigay tayo sa loob ng Ramadan, mga kapatid. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inulat ni Abbas radhiyallahu anhu ang pinakamapagbigay sa lahat ng taon ay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwal kullu nas, ang pinakamapagbigay na tao na lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sa panahon ng Ramadan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay naging sobrang mapagbigay. Allah Rabbi. Sumakapagin sa pananampalataya sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga gantimpala na ang mga ginagawa natin sa Ramadan na nagiging mapagbigay tayo. Sinabi niya, ang bawat tao ay mapasailalim sa lilim ng kanyang kawanggawa o sadaka sa araw ng pagbuhay, sa araw ng pagkabuhay na muli. Ibig sabihin ito, mga kapatid, yung mga sadaka natin na binibigay natin, insyaAllah ay ibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang hadith na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, qala Allah subhanahu wa ta'ala, anfiqu ya bani Adam, anfiq alayka. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o anak ni Adam, gumugol ka o magbigay ka ng kawanggawa at tutuskusin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng binugol natin, binigay natin, sinadka natin sa panahon ng Ramadan, insyaAllah, ito ay tutustusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamalit nito ay 10. So ito ay turo ng Ramadan sa ating mga kapatid na hindi lang Ramadan. Ang pagbibigay natin, magiging generosity natin, kundi lahat ng mga panahon na dumaan sa ating hanggang tayo ay abutin ng kamatayan. Ganyan, yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganyan din sinundan ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalataya sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga aral sa atin ng Ramadan ay gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na manatili sa atin. Upang sa ganon ay ang ating buhay dito sa mundo ay kalulugdan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu. Amin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mga kapatid sa pananampalataya, pang-apat na pinaka-importante na iniwan sa atin ng Ramadan o turo sa atin ng Ramadan ang pagiging pagkakaisa, Jum'ah. Ang pagkakaisa ng mga Muslim ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala o binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na napakaraming mga verse. At ito rin yung binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na utos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inuutos din ng Rasulullah sa atin. Sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana umurukum bihamsin Allahu amarani bihina. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako ay umuutos sa inyo ng 5 na ito ay utos sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Handa lang ito mga kapatid. Ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At
ito rin ay inutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin. Ano itong mga lima na itong mga kapatid? Isa nito ang binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'a, yung pagkakaisa natin. Dahil bilang isang Muslim, ang pinaka-importanteng tinitingnan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pagkakaisa natin. Although magkakaiba-iba tayo ng pamamaraan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero yung pagkakaisa natin, na isa lang ang sinasamba natin yung Allah subhanahu wa ta'ala, isa lang ang Diyos natin yung Allah subhanahu wa ta'ala, isa lang ang ating agamang Islam, at iisa lang ang propeta natin, si Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at iisa lang ang kitab natin yung Quran. Yan ang tinitingin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto na Allah subhanahu wa ta'ala na magkaisa tayo bilang isang mga Muslim, mga kapatid. Sa Ramadan, mga kapatid, during the Ramadan, lahat tayo ay nagkakaisa. Nagkakaisa tayo sa mga amal na isinasako natin. Yung mismong mga pamilya natin sa ating mga tahanan, pag tayo ay nagsusuor, magpupuwasa, ay binigising natin sila, nagkakaisa tayo. Yung dito sa masjid, nagkakaisa sila, at lahat-lahat. So ganun din, na pag malapit na yung iftar, ay yung mga kapamilya natin, mga pamilya natin sa mga bahay natin, ay tinatawag natin sila para magkaisa tayo na mag-iftar tayo. So ganun din na nakikita natin sa mga masjid, mga kapatid. Nagkakaisa lahat ng mga ummah, ng mga ummah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa oras na mag-iftar sila. Allahu Akbar. Yan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatarawih tayo. Kung ano-anong mga amal na ginagawa natin ay nagkakaisa tayo sa panahon ng Ramadan. At sana, mga kapatid, itong pagkakaisa natin ng turo sa atin ng Ramadan ay magiging manatili sa bawat isa sa atin. Sa ating mga pamilya. Oo. Na lahat ng mga amal na kinalulugan o mga amal na utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isasaro natin ang pagkakaisa natin. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakaisa. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Ito yung mga dalil sa Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan ay magkaisa tayo bilang isang mga Muslim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Patutuhanan, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong inyong reliyon ay isang reliyon at ako ang inyong Panginoon, kaya matakot kayo sa akin. Allah Akbar. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyon natin ay isa lang lamang. Wahida. Iisa lang lamang ang ating reliyon. Kung mata natin Allah subhanahu wa ta'ala, agiso agam niyo, agama sa timan na dito sa mananian ng Islam. Nausakan, mananian na Tuhan niyo at Allah subhanahu wa ta'ala, nakalap niyo. Sa timan doon, mananian na agama tanong. Ayaw ko agama tanong sa agama Islam. Na ayaw ko Tuhan tanong, ang mga Muslim, na sumusu Allah subhanahu wa ta'ala, na pitiro Allah subhanahu wa ta'ala, kalagin ako niyo. Patakon, kalagin ako niyo. Ay mananian na ay kalagtanong sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa sulamul lawan na mananian. Na ini paliwatira tanong kasimba na rurong makakilulat ang rurong na lang na mananian ng mga Allah Rabbi. Unity of the prophetic message, Ummah Wahida. Ang ibig sabihin ng Ummah Wahida, the word Ummah ay tinutukoy niya, this is referred to the single great religion of the way of life. Yun yung Islam.
Ang mga kapatid sa pananampalataya, ang pagkakaisa ng mensahe ng mga propeta, umma wahida, ang salitang umma dito ay tumutukoy na isa lang paniniwala, reliyon o pamamaraan ng pamumuhay, na ang pamamaraan natin, ang reliyon natin ay ang Islam. Yun ang ibig sabihin ng umma dito. Binigyan din ito na ang lahat ng mga propeta mula kay Adam alayhisalam, si Nuh alayhisalam, si Isa alayhisalam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangaral ng isang fundamental na mensahe ng tauhid, kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. The single brotherhood, ang pagkakaisa ng kapatiran. Ang nag-iisang kapatiran, binigyan din ng bersikulo na ang lahat ng mga sugo na misayro ay kabila sa iisang kapatiran, sa kabila ng mga pagkakaiba tiyak ng mga batas, ang mga Sharia. Kung magkakaiba ng mga batas, mga Sharia o mga ritual na inangkop para sa iba't ibang panahon at kultura, ang kanilang panauhan, ang kanilang paunahin, tuluya ay nanatiling magkakapareho. Ang Islam, ang pagkakaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula kay Adam, kay Nuh, kay Isa alayhi salam, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang panawagan sa kamalayan sa isang Diyos, ibig sabihin ng taqwa, sa pamamagitan ng pagpahayag, ako ang inyong Panginoon, kaya matakot kayo. Wa na rabbukum fattaqun. Inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya na panatiliin ang tuloy na kabalayan sa Kanya. Ito ay nagsasabing babala laban sa pagkawatak-watak ng reliyon na ayon sa mga sumunod na talata sa Surat Al-Mu'min. Yung sumunod na talata dito na 53, verse 53 ay nangyari na napagkahati-hati ng mga tao ang kanilang reliyon sa mga piraso-piraso. Ito ay babala ng Allah subhanahu wa ta'ala na darating sa ating na naghahati-hati tayo na at nasisilayan natin ngayon, naririnig natin, nakita natin sa mga media kung ano-anong mga komento na nagkakaiba-iba tayo sa pananiwala sa nangyari ngayon sa mundo. Ito ay babala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patakatta'u amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ibig sabihin, subalit sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang pinaghati-hati ang kanilang reliyon sa iba't ibang bahagi o sekta. Bawat pangkat ay nagdiriwang sa anumang nasa kanila. Hinati-hati nila. Nakikita natin na iba-iba ang paniniwala natin ngayon. Mayroon sinatawag ng mga Sunni, mayroong mga Sunni, mayroong mga Shia, mayroong mga Wahhabi, may mga Ash'ari. O ano-anong pagkahati-hati sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya, inna hadihi. Ibig sabihin ito yung daan na matuwid. Siratul mustaqima fattabi'u. Na yun yung daan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walang ibang daan. Subalit, dumating na ngayon sa punto na naghati-hati natin. Hinati natin yung Islam. Mga kapatid sa pananampalataya sa agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos noon, nagwatak-watak ang mga sumusunod sa relihiyon na ito. Iba't ibang grupo, pinaparami nila ang kanilang relihiyon. Pagkatapos sila ay utusan ng magkaisa. Inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaisa tayo. Subalit ang ginawa natin ay nagparami tayo ng ibang-ibang sekta. Bawat grupo sa kanila ay nasisiyahan sa kanyang pananaw na inangkin niya na siya ay nasa tama at ibang naman ay nasa kamalian. At dito ay babala ng paghihiwalay at pagkakawatak-watak sa reliyon. Ang Suratul Mu'min, mga kapatid, na verse 53 ay tumatalakay sa pagkakabahagi ng mga tao sa reliyon at iba-ibang sekto na grupo.
Mga kapatid sa pananampalataya sa alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang relihiyon natin ay Islam at iisa lang. Iisa lang. At sa panahon ito, huwag natin pag-uusapan ang akidah. Huwag natin pag-uusapan pa na ikaw ay Sunni, ikaw ay Shia, ikaw ay Sira, o ikaw ay pinuntunada sa sekta. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lang ummah, isa lang ang religion natin ng Islam. Mga kapatid sa pananampalataya sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Surat Al-Imran, tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo magkaisa. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. At tumangan kayo sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tumangan kayo ng mahigpit sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakasama kayo sa isang Islam. Kaptiniwati ko Allah subhanahu wa ta'ala, sutari ko Allah subhanahu wa ta'ala, agitu suwema na niyan ng Islam. Kaptiniwati ko Allah, sutari ko Allah subhanahu wa ta'ala, sa umanisar kano na amanan yan, na kaptin yan, sa amanan yan, na kabaluin niya na tigweman yan ng Muslim. At huwag kayong maghiwalay. At inyong malalahanin ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo nang kayo ay magkakaaway. Kanyang pinagkaloob, kanyang kanyang pinagbuklod ang inyong mga puso at kayo ay nagiging magkakapatid sa relihiyon ng Islam. Nang dahil sa kanyang pagpapala, kayo ay dating nasa pinggit o hukay ng apoy sa impyerno, ngunit kayo ay kanyang niligtas mula rito. Ganyan ginawang malinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ayat, kapahayagan sa inyo upang sakali kayo ay mapatubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sura na ito, na Surat Al-Imran, verse 103, ay nag-uutos sa mga Muslim na pagkaisa, hawakan ng mahigpit ng lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lubid na tinutukoy dito ay yung Quran at saka Islam. At huwag tayong magwatak-watak. Binigyan din ito ang pag-aalala sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaisa matapos matinding alitan, tulad ng bigay, tulad ng alitan noon ng Aus, ng mga pamilya ng Aus at sa Hazrat, na nag-aatid sa kanila sa kapatiran, kaligtasan mula sa kapahamakan. Mga kapatid sa pananampalataya sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama jami'an ay nag-uutos ng kolektibong pagkakaisa ng ummah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi lamang individual na pananampalataya, at huwag kayong maghiwalay. Ipinagbabawal ng pagkakapangkat at pag-aaway-away. Nagtudulit ito ng kahinaan. Ang pagkakaisa ay pundasyon ng lakas ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkaroon kayo ng pag-iisa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ang ibig sabihin, magtulungan kayo o kayong mga mananampalataya sa isa't isa sa pagsasagawa ng kabutihan. At huwag kayong magtulungan sa pagsasagawa ng kasamaan. Babala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagwawatak-watak, pagsisikta-sikta sa Islam. Ito ay pagtutulungan sa pagsagawa ng masama. Ito ay pagtutulungan o pambiyag o sirain ang Islam. Allah Rabbi. Ito ay babala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala
ay magkakaintindihan tayo. Kung anong klaseng pamamaraan na ikaw ay nagsisamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nakakalam lang dito yung Allah at saka ikaw. Yun yung unang best na binanggit natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. O kayong mananampalataya, ang tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na mananampalataya, yung mga tao na sila ay nagseksi, na walang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pinagsaksihan nila na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sugo, isang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at isinagawa nila yung mga pagsasambay nila. Hanapin niyo, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga bagay na ikalalapit niyo sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay magkakaiba sa pananampalataya natin, sa pagsawa natin ng sala, ito ay ang may alam dito yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng decision dito. Ang pinaka-importante dito mga kapatid, ang sinasamba natin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang umat ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid, ang utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkaisa tayo mga kapatid. At ang pinaka maganda dito mga kapatid ay sundin natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinaka-importanteng hadith, sinabi niya, Mathalul mu'minin bitawalihim. Ibig sabihin ng mga kapatid, ang pagtutulad ng mga mananampalataya sa kanyang pagmamahal, habag at pakikiramay sa isa't isa ay parang isang katawan. Kapag ang isang bahagi nito ng katawan ay nasasaktan, ang buong katawan ay tumutugon sa pamamagitan ng hindi pagkatulog o pagka-insult niya. Ganyan ang mga Muslim kapatid. Linarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang isang Muslim pag siya ay nasasaktan ay dapat nilararamdaman natin na sila sa iyo ay nasasaktan. Kung ang nasasaktan ang mga kapatid natin sa Palestine at sa Iran, bilang isang Muslim, kung ito ay pagbabasihan natin, ay dapat din ay nasasaktan tayo, mga kapatid. So, ganun din ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'dahum ba'da. Ang isang mananampalataya sa isa pang mananampalataya ay parang matibay na instruktura ng ladilyo. Ang bawat ladilyo ay sumusuporta sa isa't isa. Inalibawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang isang Muslim, ang kanyang tulad sa mga ibang Muslim ay sinusuporta niya para tayong isang isang concrete na tayo ay nagsusuportahan. Kung hindi natin masuportahan ang mga kapatid natin sa ibang lugar sa Palestine sa Iran o ano namang kinikila dyan, kahit man mga kapatid yung tuwa natin ay isuporta natin sa kanila, sila ay mga kapatiran natin mga kapatid. Sila ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang kanilang propita ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang kitab ay yung Quran. Kung tayo ay hindi nagkakaunawaan sa pagsagawa ng sala, ang may alam lang dito yung Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hingin kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na patibay niya yung mga gusto natin. Patibay niya yung mga katawan natin. At palakasinin pa niya yung paniniwala natin sa isa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli